I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, si speaker po nagsalita. Nagsalita po siya. Siyempre, alam nyo, ito si speaker, lagi kong sinasabi, I don't think nagagawin niya yun. Kasi nga, bilyonaryo na po yan. Unless, kung gawan mo po siya ng istorya. Katulad, kay Gudisa, kay Orly kanina. No? Doon sa testimonya niya kasi, parang hindi talaga credible. Parang gawa-gawa ba? At saka isa pa, parang bakit alam ni Marcolita yung laman ng kanyang binasa? At tagmali-mali pa, kinukots niya pa ito. So, mayroon isang journalist yata ito. Mamaya pakita ko sa inyo. Basahin po natin ito. Ano? Sabi po dito, mga kababayan. Sabi ni speaker dito, mga kababayan, I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these false frauds. I voluntarily resign as a Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood control issue. Ayan alam po natin, nag-resign yan. No? Kahit wala naman sapat na ebidensya, kumbaga pinapangalanan man siya ni Diskaya nung panahon na yan, pero nung nagharap si Diskaya sa House, binawi niya po yun. No? Ginagamit lang ang pangalan ni Speaker Martin. Posible po yun, mga kababayan. Posible yan. Dahil ang mga DDS, talagang galit na galit kay Martin. Kaya ako, nakapag-isip na talagang tinatarget po siya. Pwede po siya gawa ng salita or istorya. Pwedeng-pwede po yun eh. Madali lang gumawa at bintangin ang isang tao. Pero lagi natin tandaan, mahirap po patunayan. Ang tanong, pag ito ay magsampa ng kaso sa korte at ipatawag yung mga nag-akusa sa kanya, ewan ko na lang. Abogado po yan eh. Magaling po yan. Hindi po niyo pwedeng akusahan si speaker na what the heck? Bilyonaryo po yan eh. Paano mangyari yun? Unless talaga, kung talagang gawa nyo ng istorya, pero lagi nyo rin tandaan, ang pagsisinungaling sa pagbintang ng isang tao, may kaakibat na karma po yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabi dito, I remain silent out of respect for the process, but now that my name, sabi niya ganun, has been maliciously dragged into this controversy. I will fight back. Oh my goodness. Not with rhetoric, but with evidence. Guys, alam po natin si speaker, maraming business po. Correct me if I'm wrong, kung yung DCMM, kasusyo po siya dyan. Correct me if I'm wrong, guys. Yung DCMM, kasusyo siya dyan eh. Or, pag-aari niya. I'm not sure, basta ang alam ko, parang kasusyo siya dyan. Well, tuloy. Kahit kailan, sabi niya, hindi ako nagnakaw ng pundo ng bayan. Hindi ko kailangan ng pera galing sa masama. You see? Kasi mga kababayan, I do believe, Speaker Martin, inaalagaan niya ang kanyang pangalan. Why? Romualdez po yan eh. Diba? At saka isa pa, ang nakaupo, Pangulo, pinsan niya. So do you think, abusuhin niya yung pagka-speaker niya? Hindi. Kasi galit na galit sa kanya ang mga DDS. Why? Si speaker, ang Speaker of the House, nung nagkaroon po ng hearing, tungkol kay Sara Duterte for impeachment. Kaya, binalikan nila ito. Ngayon, may pasabog si Marcolita, di ba? Sabi niya dito, kahit kailan, hindi siya nakaw. Patunayan niya yan, mga bes, ng pundo ng bayan. I don't think magagawa niya yan. Sabi ko nga, yung witness ni Marcolita, wala akong tiwala dun eh. Sablay eh. Sabi pa dito, to the Filipino people, I give you this solemn assurance. I will never betray your trust. You see? Kaya humanda ka, Orly, Gadesa, Marcolita. Lalaban yan. Yan pa.
kaya magbayad ng abogado. Bilyonaryo si speaker, ano? Magulang niya. Oh, so do you think papahiya niya ang Pangulo? Of course, hindi. Maaari ba yun? Talagang target nila itong magpinsan nga. Kasi mga kababayan, remember, hindi po sila kumasa. Sa pang-aagaw ng Malacanang nung 21. Di ba, planado nga yun eh. Nagkatay sila ng 100 na baka for advance celebration. Nang alam nila, uupo si Sara, maagaw nila ang palasyo. Doon po siya nagkamali. Ngayon, nag-field sila. Eto na naman ang si speaker ang tinarget. Dinadrag nila. Kung napapansin nyo po sa Blue Ribbon Committee, walang ibang nagtatanong kay Orly, kundi si Senator Bato at si Kasing Marcolita. Proud na proud nga si Bato eh. Nung sinabi ni Orly na hindi ko na kailangan ng witness protection, kayang-kaya ko ang sarili ko. O di ba? Sayang-saya niya. Yan ang Marine, sabi niya ganun. Sa kayo, doon pa lang halata na ako guys, kahit kayo malakas po ang radar ng isip nyo na parang ito istoryahin na naman. Alam niyo kung bakit nasasabi ko yan? Istoryahin. Kasi nga, si Digo nga magaling gumawa ng istoryahin. Oh, di ba? Sabi nga kanya kay Pangulong Marcos Jr. Bangag. Gumagamit may adik. Di ba istoryahin yun? Kaya may pinagmanahan ng mga DDS. Sabi ko sa inyo, pagdating sa witness ni Marcolita, hindi po ako naniwala. Kasi gawa-gawa. Galit sila kay Speaker Martin Expected nyo na yan. Oh, di ba? I will fight back, sabi niya. Not with rhetoric, but with evidence. Nakaw, talaga naman. Oh, totoo naman. Tahimik lang itong tao na ito, hindi marunong mang-away ito. Pero, mga kababayan, abangan po natin itong hakbang niya. Lalaban yan at lalaban, maniwala kayo. Oh, kasi ako, may duda talaga ako Kakita nyo kanina doon, ang kinaininisan ko, bakit wala man lang nag-cross-examine dito kay Orly? Bakit puro Duterte black? Kaya ako mas kampante ako pag ang House of Representative ang magtanong sa Quadcom, sa Infracom. Sayang wala na, hindi na yata sila mag kasi nga mayroon ng independent commission sayang, mas pwede siyang i-cross-examine. Yun sa Senado puro DDS, wala na ibang nagtatanong. Di ba? Kaya pinagpapalandakan ngayon ng mga DDS yung mga bintang ni Orly Gadisa kay speaker, nakasabwat. So dahil dyan mga kababayan, ito, mayroong isang post dito. Siya bang gumawa ng statement? Wag niyo sabihin hindi lang kayo nakapansin, pati yan si Sir Jerry Gracio. Lahat ng tao nanonood kanina. So yung mga abogado, inaral nila yung statement ni Gadisa, itong witness ni Marcolita. Anong tingin mo sa taong bayan? BO-BO, walang laman, hindi marunong mag-analisa? Of course. Lalo na yung mga abogado, ito sabi pa dito, tingnan nyo dito guys. Jerry B. Gracio, tungkol sa ginagawang umano ni Senator Rodante Marcolita habang binabasa ng witness na si Orly Gutisa pala, Gudisa ang sabi ko. Sorry po. Ang kanyang sinupaang salaysay sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong Huwebes, September 25. Today, 2025. Agay. Sa kanyang ex-dating Twitter, post ngayong Huwebes, kinwestiyon ni Gracio kung bakit nangingialam umano ang senador sa binabasa ni Gutesa. Bakit nangingialam si Marcolita sa binabasa ng witness? Kaya nga di ba? Bakit nga nakikialam siya? Or hindi natin alam. Ito, in my own thinking lamang, mga kababayan. Parang kinukots niya. So, alam na alam ni Gutesa yung kanyang binabasa. Sino nagturo? Ang tanong. Ngayon, bakit tumawag sa kanya si Defensor, Mike Defensor? Bakit tumawag si Mike Defensor kay Marcolita imbis sa Blue Ribbon Committee Chairman?
Supposed to be kay Senate President o kay Senator Lacson. Bakit siya kay Marcolita tumawag? Yun ang tanong ko. Ano po ang motibo? O, yan ang motibo para sa akin. Tinatarget nila si Speaker Martin. Yun lang po yun eh. Wala po ng iba. Ang akala nila kasi, hindi lumalaban si Speaker dahil tahimik. Pero sabi ko, sa isip-isip ko, hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang. Hindi nyo kayang pabagsakin. Yung magpinsan. Kasi kung masira si Speaker, natural. Konektado kay PBBM. Yun ang iba, yun ang sana na nakikita ko mga kababayan eh. Kasi nga hindi sila nagtanggubay eh. Nagtagumpay para agawin ng Malacanang. Nag-failed sila. Hindi nila kaya. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Ito pa. May sinabi pa dito mga kababayan sabi ni Speaker Martin, sabi ng Manila Times. Ayan Nako. The Manila Times. Ayan. The Manila Philippines Leyte 1st District Representative and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez said that the Orly Gutisa testimony at the Senate flood control probe was a fabrication. Ay, totoo naman mga bes. Ay, sus Mariusep. Kahit sino sa inyo, o kahit yung ibang abogado, alam nila fabricated. Magaling lang mag-coaching si Marcolita. Di ba? Ayan Kaya nga, humanda talaga sila kay Speaker. Sigurado, lalaban yan. Yan pa. Ayaw niya masira ang pangalan niya, alam niyo naman, mga DDS, target talaga yan. Di ba? Hindi sila nagtagumpay kay PBBM. Ngayon si Speaker na. Gawang istoryahe. Sino nga ba si Orly Gutisa? Saan ba siya galing? Sino ba yung mga boss ni Orly Gutisa? Ito, Pilipinas Pagbabago. Ito, sinabi din ni Senator Erwin Tulfo doon sa interpellation niya kanina kay Orly. Hindi ko na ipakita ng video. Naku, ang haba kasi. Sabi dito, Orly Gutisa ay dating tauhan ni na Martin Andanar. Kaya nasabi ko sa live ko, alam na this. Nicanor Paeldon. Alamin nyo dapat ang buong pagkatao ni Orly Gutisa. Medyo duda ako talaga. Ito pa, bantag. Nako. Ni Sara at Mike Defensor na close friend. Vic Rodriguez. Di ba? Kaya nga sabi natin, bakit ito si Mike Defensor? Si Marcolita ang tinawagan niya. Imbes ang chairman ng committee, ng Blue Ribbon Committee, nga. Or si Senate President. Bakit kay Marcolita? Yun ang nakakapagtataka. Mga kababayan, ano po ang palagay nyo dito? Ay, sus Mariusep. Yan si Orly Gutisa. Yan po ay DDS. Di ba? Ang galing mag-coach ni Marcolita talaga So yun mga kababayan. Ito pa. Yan sabi ni Pilipinas sa Pagbabago. Nako, yari ka Marcolita. Is it true that Marcolita's surprise witness was never actually assigned as Salico close insecurity? Patay ka ngayon. Sos Mariusep, gagawa-gawa lang kayo ng mga istorya palpak pa. Well, anyway, basta pagdating sa mga Duterte allies, wag na kayo maniwala dyan. Mga fake lahat yan. Si Sara Duterte, di ba? Queen of fake news yan. So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Sige, see you again on my next upload. Bye bye bye, yan babush. God bless.